Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Sinong sisimangot? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong bangayan? Face to face. Huwag mong talikuran, harapin mo face to face. Mas masaya malamaan ang sigawan! That's right! Ako, magandang hapon mga kabatid. Walaksik man ang inyong mga problema, may fantastic kaming solusyon dyan. Ako ang inyong tagabuyong nose, yung beautiful, inside and out, Donita Nose, at ang mga terrific nakakampi sa mga walang kumakampi. Always on your red side! Alam mo, agree naman ako sa'yo. Napakaganda naman talaga ni Donita. Totoo naman eh. Thank you, Jeff. Pero eto, ako po ang inyong lingkod, tagabuyo, Jess De Los Santos. Ang kakampi sa mga obvious na inaapi. Ang always on your white side. Puti, puti, puti. Tama na yan. Kaya naman, welcome to... Face to face, harapan. Ito silang hindi magpapabola sa kahit anong drama or harapang tagapayo, Attorney Karen Jimeno. At syempre dyan si Dr. Law, Brother June Panag. At syempre, Dr. Camille Garcia. At ito na nga, irapa mo na ang iyong kagandahan. Ang makakaawat sa mga ayaw magpaawat. Our pambansang referee, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Nagkalimutan tayo. Ang silya ko pala dito ay dilaw. At dilaw din ang suot ko. So hindi niyo po ako makikita. Tanging mga kamay ko lang, binti at ulo. Pero hindi na bale. Ang importante, ang problema na sosolusyonan. Correct? Ayan. Thank you, Donita and Jess. And magandang hapon mga kapatid, ang ating mga harapang tagapayo. Ayan, mga bangayana, nagbunga sa galit at puot sa puso. Yan ang bibigyan natin ng solusyon dito sa Face to Face Harapan! Naku, pahingi nga ng tubig, tubig, tubig. Ayan. I need water. Kasi traffic, naglakad ako doon sa kalye. Papunta dito. Hindi ba halata? Hindi po ako pinapawisan. Ayan. Gusto mo daw kumanta? Ay, oo, Ate Ano yung gusto Corin? mong kantahin na Ano naman? yan? Gusto mo mag-concert? Ano parang yun? gusto ko yan. Dahil sa'yo, ako'y di makainom, di rin makaligo, buhat ng iyong itago. Kung ako'y baliliguin, sana ay maging katulad mo na may posong bato. Ay! Ganon. Okay. Tinawid ko ba? Girl, naitawid mo. Naitawid mong maganda yung poso na yan. Itong ating problema may kinalaman sa pambobomba ng poso. Sa isang komunidad, sa isang barangay, yan ang hugot ng ating nagrereklamo para sa kanyang block leader na walang awa at posong bato. Ay! Ito ang poso na nagbibigay ng tubig sa ilang parte ng San Antonio Village sa barangay ng San Isidro. Pero bakit kaya galit na galit ang mga residente rito? Ay, nagwawala ako, minumura ko sila kasi siyempre oras na nang igib. Maglalaba ako, maghuhugas ako ng pinggan, wala akong tubig. Siyempre, kailangan natin tubig araw-araw. Huwag dapat itago ang tubo ng pusok. Yung tubo dyan, madalas po nawawala. Kapag yung mga bata lang ang gumagamit pero mag-iigib dyan, pagtingin namin, wala na yung tubo. Kaya tinatago na lang ni May yung tubo ng para nasa oras na pag kailangan namin gamitin, nandyan lang siya, hindi na kami maghahagilap kung saan-saan. Isyong personalan na kaya ito? Kaya ba ang tubo ng poso ay laging itinatago? Paano naman sila nakakaligo kung walang tubig? Una, kailangan mo yan pang ligo.
Tama. I wonder, doon din ba sila kumukuha ng... yung poso ba, yung tubig sa poso ay pwedeng inumin? Kailangan mong pakuluan. Papakuluan. Papakuluan mo. Okay, so pwede rin naman, kesa naman wala. Naku, napaka-importante po ng tubig sa ating buhay. So, alamin na natin mula mismo sa nagrereklamo kung ano ang problema na hindi sila daw mabigyan ng tubig galing sa poso sa kanilang lugar. Maylin, humarap ka na! Okay, Maylin, ano ang problema? Yung problema po namin, yung babae na yun talaga, si Ate Maymay na yan, napakadamo talaga niya sa poso na yan. Grabe siya. Yung poso na yan kasi, kailangan po talaga lahat ng tao yan. Tapos po dyan kami nag-iigib, dyan po kami pwede rin po panggamit sa panghugas. Ang problema, yung tubo na yan, itinatago niya, hindi niya pinapagamit sa mga tao. Ang gusto niya siya lang. Dalawang poso namin eh. May poso dun sa kabila, may poso dun sa kabila. Saan niya gusto? Dalawang poso niya, ayaw niyang i-share. Ha? Ang poso po namin, may lock yon. Minsan nilalak niya, paano naman kami kakagamit, di ba? Bakit? May nauubos ba yung tubig sa poso? Ma'am, nauubos po ang tubig sa poso niya pag lagi pong binobombahan. Kaya ginagawa niya, nilalak niya. Siyempre, mag-iigib ka sa hapon, anong gagamitin mong tubig? Di ba? So, hindi lang ikaw ang nagrereklamo? Hindi rin po, marami rin kami kasi po, yung poso po na importante talaga sa amin dahil wala po kaming tubig doon. Ang tanong ngayon dito, bakit naman siya may kapangyarihan para siya may hawak ng susi sa lock? Kasi ang gusto niya po kasi, gagawa nga na yung poso na yon, nasisira, kaya nilalak niya. Ang gusto niya, wag araw-araw doon mag-iigib. Siyang black leader namin doon eh. Black Gusto niya siya eh. Inappoint ba siya, Maylin, o pinagbotohan nyo? And then, in-appoint po talaga siya na siya maging black leader daw sa amin. Sino nag-appoint? Yung mga tao rin din po sa lahera namin na black na yon. Ganon? Opo. Nagkasundo-sundo lang? Black by black po kasi yan. May black leader po, black by O, black. tiwalagin niyo. Hindi naman po inaano yun kasi, ano lang po, doon lang po naman sa lahera namin. Ayun. Na nakaanong poso na yon. Ayun. Kumbaga, doon lang kami nagre-reklamo. Kasi kaharap niya yung poso eh, sa ano lang niya, gilid niya eh. Nirereklamo niyo siya, Opo. hindi lang ikaw, kasi pinagdadamutan ka ninyo ang mga poso. Opo. Ang hirap ng tubig yun, ah. Opo, meron Pero po talaga. pinagtitiisan niyo pa rin na kayo pa lang nagbigay ng kapangyarihan sa kanya na maging lider-lideran dyan. Ayun nga po. Bawiin ninyo yung kapangyarihan na yon, magbotohan kayo ulit. Yun nga po, yun po nga dapat nga ang balak talaga namin gawin doon para wala na siya maging kapangyarihan doon pagdating doon sa poso niya kasi pangkalahatan naman talaga yun. Yun Pero po eh. merong dami lang na pwede. Halimbawa, 2 timba. Ano lang po ang timba kaya nun po, 10 timba lang po ang kaya talaga. Sa bawat tao na papayagan, ilang timba ang pwede? Siguro po pwede na po mga 5 timba. Ang bawat tao? Opo. Ayun. So maghapon na yon. Opo, maghapon na po yun. Anong iniinom yung tubig? Sa mineral po kami nagiinom ng tubig. Talagang mineral na. Opo, mineral po. Ang mahal nga po minsan. Oo, nakakatakot. O minsan po, pag naubos yung poso na yun, wala kaming choice. Bibili kang mineral, minsan panghugas namin sa plato. Di ba mahal po? Ano naman yung reklamo mo sa ayuda? Kasi dahil nga siya po ang black leader namin, yung sa ayuda naman po na yan, kung sino lang po kakilala niya, yun lang po ililista niyo kung sino kaklose niya. Grabe naman yun. Diba? Eh syempre, kapitbahay lang naman kami, bakit sa amin hindi nakakarating yung lista? Ayun. Diba? Kung mo naman na yung ayuda na yan, kakilala ko, hindi ako ililista. Syempre, di na lang ako nagsasalita eh. Eh yung may anak ako, syempre yung anak niya nabibigyan eh. Eh paano naman yung anak ko, diba? Pag meron kaming mga ganyang mga pamigay sa Ay, yung mga ayuda na yun, wag na lang yan, komunidad, tanggalin na nga lang sa ganyan. ang ginagawa ko talaga, chinecheck ko kung sino yung mga nakalista. Yun nga po, Kasi kung ganun kadalasan, dapat halimbawa, talaga. barangay captain, puro mga Opo, mga totoo dayo. yun, totoo yun. Puro mga Totoo dayo yun. at kamag-anak nila ang nilalagay nila doon kahit hindi naman nangangailangan. Opo, totoo yun. Hindi ba? So, ayuda ay mga school supplies. Mga school supplies po sa mga bata, kahit mga tsinelas. Okay. Mga anak ko po kasi nag-aaral ni. Siyempre, mga anak niya, makatanggap ng school supplies, di sila lang. Paano mga anak ko nag-aaral din yun eh. Maraming aligasyon si Maylin sa kanyang marami black po talaga. leader. At marami pa rin daw siyang kasama sa pagrereklamo. So, ano kaya ang magiging say ng kabilang panig? Siyempre, meron ding depensa yan. Sigurado yan. So, yung inirereklamo na black leader na ayaw daw magbigay ng puwang sa pagpoposo ng tubig. Ayan, susunod na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong mama? Face to face, harapin mo face to face. O eto, sabi nila,
Yung kanilang block leader ay may favoritism. Ayan, meron siyang pinapaborito lang Wag na bibigyan ganun. ng tubig. May katotohanan ba na ipinagkakait niya ang tubig mula sa poso na kailangan ng mga tao? Ang mga reklamo sa'yo, handa ka na ba? May, humarap ka na. Ayan o, yan yung salamin na yan o. Ayan o, di ba? Gusto mo? Di ba gusto mo? Sige, sige. Salamat. O sige na, halika na. Binuto mo ako. Ikaw na maging black leader. Gusto mo? At ikaw na. Pwede ba? Kapal ng mukha mo. Ikaw ba black leader? Reklamo ka? Ang kapal ng mukha mo, te. Mas makapal ang mukha mo. Hindi ka nga nagbigay. 10 piso. Talaga? Hindi ako nagbibigay. Huwag mo kayo pagawa. Talaga lang ha. Ang kapal ng mukha mo. Patay gutom ka sa ayuda. Bago na ka. Huwag mo sa kumin ng ayuda. Hindi lang po ang rampa ng kagandahan. Gusto po. Ayan. Okay kasi ha. O nga, teka mo. Dali lang, tama na. Kundi pareho ko kayong hindi tutulungan. Okay po. Day, delikado dito talagang hindi Yes nagtatali po, ng babe. buhok. Oo, delikado yung buhok mo, Day. nga eh. Itali mo yan. Haba kasi ng buhok ko kasi black leader ako. Okay, so... Napakan sa buhok mo. Pagupitan Tama na, mo. tama Di ba na. sabi ko sa'yo, ikaw na maging black leader. Anong sagot mo sa akin? Bakit Okay. ayaw black leader? Ayaw nilang Ayaw mo. tumigil. Ayoko na kanugi ang responsibilidad. Binibigay ko na nga sa'yo eh. Ang haba ng buhok ko, binibigay ko sa'yo. Wala akong pakialam sa Ayaw ko kainin mo kung Huwag ka munang sumagot. Kanina ikaw lang, ngayon ikaw lang. May, ano ang problema sa tingin mo? Ma'am, ang problema kasi sa lugar namin, ganito nga, yung poso, pag nasisira, as a black leader, ako ang namumuno para mapaayos yung poso. So ngayon, etong puso, inaambagan namin to pag nasira. Pag nasira lang. Pag nininingil ako, sagot sa akin, ay, hindi man ako nakasira eh. Ba't ako sisingilin mo? Oh, hindi ba? Teka muna, ha? Eh, para naman sa lahat yun, di ba? Tapos ako pa naging masama. May kasunduan ba kayo na sila ay magbibigay kapag nasisira? Wala po, ma'am. Eh, paano yun? Donation Yung po yun. Pag gusto nila magbigay sila. Pero kung ngayon, hindi ko Teka muna, pinipilit. hindi kayo na, yung lupa na kinatitirikan noong poso ay hindi inyo? Hindi po. Hindi, okay. Pangkalahatan po yan. Pagkalahatan, gobyerno? Yes po. Okay. So, gobyerno, sino nagpalagay ng poso? Yung gobyerno, na naglagay sa amin din dyan sa area Pag nasira yan, ano ang sinabi ng barangay captain nyo? Wala naman po silang Diso kami na nangangailangan ng tubig, kami ang Kayo ang nagpupusiging magpapagawa. maaayos yan. Kayo ang magpapagawa. Opo. Ang dapat may kasunduan. Yung tungkol po sa puso. Yes, kapag nasira, kasunduan pag nasira ito, tigsa 10 piso tayo. Yun nga yun, ma'am. Kasi Meron ba? Wala pong ganun. Yun nga sinasabi ko, voluntary kayong magbigay. Mahirap kasi yun. para naman po sa lahat na nagumagamit dun sa puso. Ako na nga nag-uobligang bumili. Kung kulang yung binibigay nila, ako na nagdadagdag. Ako pa ang nagbumibiling sa malayong lugar. Tapos ako pa ang naging masama. Okay. Oh. Pero nakikita kong problema doon, wala kasi kayong kasunduan. Kasi hindi pwedeng parati ka nag-aabono, pagkatapos biglang ikaw lahat ang may kapangyarihan dahil feeling mo ikaw lahat nag-aabono. Ilan kayo doon na nakikinabang doon? Mga ilang pamilya? Marami po, ma'am. Kasi sa isang block po is 32. 32 na bahay. Yes O biro mo, 32, kahit nga tig 10 pesos lang yan para lang Opo. mapagawa. Yan naman ay Opo. masisingil. Kapag ayaw magbigay, talagang wag bibigyan ng tubig. Di ba po? Hindi ba ganun? Oo, ganun talaga Yes, yun. pero kailangan may kasunduan. Yung isang issue, yung tubo ng poso na tinatago mo daw para hindi sila makaigib ng tubig doon. Hindi po yung tinatago, ma'am. Kuring, kasi yung handle na yun, yung mga bata, pag naliligo, pag alis, nawawala na yung hawakan. Okay. Kaya ako parating yung tubo na yan, sa akin na yan. So, anong nangyari ngayon, nagkanya-kanya na lang kaming tubo para wala na kayong masabi. Kanya-kanyang tubo. Tsaka, ma'am- Pwede bang Mark, pwede bang makita yung bouncer natin dala yung tubo? Ayoko ibigay sa inyo, baka kayo maghampasan. Itutubo ko sa kanya. Wag. lang rin yan para matuluyan. Ayan, okay. So, eto yung tubo.
Madali lang Sa akin magpagawa po nito yan. eh. Hindi, madali lang magpagawa nito. Dyan siya po, nagbumili po ako niyan. So ito yung sinasaksak, tapos ito yung Opo. sinasaksak na ganon, At para tapos lumabas ito yung tubig. ginaganon. Tinatago niya pag minsan So wala ang yung ibang sinasabi tao. mo, okay, thank you Mark, madali lang itong pagawa madali lang. Ang sinasabi mo, lahat may ganito na? Opo. Lahat Ngayon, sila may meron ganito na. na. Para Thank you kanya-kanya. po. Para anytime, pag Sarili gusto na lang. nila, meron na silang sarili. Okay, so, totoo ba? Meron kayo nito? Nagsarili, kaya nga po nagsarili lahat ng tao kasi yung tubo noon, na isa lang yung tubo dati, hindi naman niya pinapahiram, tinatago nga niya. O so ayan, may tubo Napilitan na na daw din kayo. May tubo na daw kayo. So ano Lahat. Hindi, Kaya nagpagawa na po ng tubo yung iba. Lahat po nagpagawa na ng kanya-kanyang tubo kasi noon po, isa lang yung tubo sa kanya. Eh nga tinatago nga niya, kaya nag-decide na magpagawa na lang. Kailangan Attorney accessible. Bitawan sa Karen, Mindoni. kita mo ditong pagkukulang. Ang feeling ko talagang kasi walang kasunduan, ano? Walang sistema, walang kasunduan, walang kasulatan. So paano nga ba ang rules pagdating sa ganyan? Ate Kuring, sa batas naman kasi natin, yung mga kasunduan, may kontrata pa rin yan kahit na hindi nakasulat. So pagka ang mga tao nagkasundo kahit na sa salita lang, meron na kayong kontrata. So yung pagkakaluklok sa block leader, dapat malinaw na sasabihin ano yung mga obligasyon niya. Kunwari ang kasunduan ay lahat ng tao sa block na yun pwedeng gamitin, yung poso. Dapat lahat talaga sila pwedeng gamitin yun. At saka may schedule. Oo, yung At yung schedule. dami ng tubig. Kasi may kaubusan eh. Di ba, attorney? Para sa akin, kahit hindi pa namin alam yung mga detalye niyan, ang malinaw ay yung poso ay para dun sa buong block. Ayan. Ito ngayon, thank you, Attorney Karen. Kaya minarapat namin na kausapin itong mula sa Board of Directors mismo ng San Antonio Village Homeowners Association. Si Roda Basilan ay nasa linya ngayon. Magandang hapon sa inyo, Ma'am Roda. Yes po, ma'am. Good afternoon po. Opo, Ma'am Roda. So kilala po ninyo, alam na po ninyo yung mga tungkol sa block leader. Yes po. Opo. So tama yung kwento ni Maymay na appointed talaga ang mga block leader. Opo. Okay, sino po ang nagpagawa ng poso? Actually, ma'am, nung nirelocate po kami dito, may mga kanya-kanya pong puso yung mga per block. Opo. Oo. Tapos po, natira po yung mga puso. Ngayon, nag-request po kami sa munisipyo ng Montalban. Nagbigay naman po kaagad si Mayor Evangelista ng 10 puso. Opo. Ngayon, nilagay po namin sa may mga natira. Okay. So Opo. kayo po ang naglagay ng poso. Kayo rin po ang nagluklok dito kay Maymay bilang block leader. Yes, opo. Okay, so ang tanong, eto po, ano po ba dapat ang ginagawa nila? Kasi kaya po siguro pinapadlakan niya ni Maymay, gawa po na uubusan po talaga ng tubig. Ngayon po, ang napagkasunduan po namin ng mga HOA, pag nasira po ang poso, kami na po ang magpapagawa. Yun po yung utos ng presidente namin. Kayo na po ang Kaya magpapagawa. kinausap po namin yan si Maymay na paggamitin niya yung mga tao. Tapos pag ang lumabas ay putik, sila na mismo ang maghihindi na hindi po mag-iigib. Kasi wala naman silang makuha ng tubig na maayos. Okay. Putik. Okay. Opo, para po walang masabi ang tao. Bago po tayo magtapos, sa anumang alitan sa pagitan ng mga kinasasakupan at ito pong block leader, kanino po sila dudulog para hindi po kami dumugin dito sa face-to-face ng Yes, lahat ng ma'am. mga Pwede ganyan? naman po sila sa amin po mismo, ma'am. Pwede namin silang pagharapin. Ayan, para merong mamamagitan. Okay, Ma'am Roda Basilan, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Okay, ma'am. Okay, thank you. O, nalinawan tayo na talagang lihitimo yung pagkakaluklok kay Maymay dyan. Talagang siya yung pinili dyan. Ang nakikita ko talagang hindi malinaw lang yung sistema. Tama. Feeling ko lang parang ganon, ano? Sabi nga ng asawa ko, bumaba ka na dyan bilang block leader, wala ka naman ding sahod dyan. Oh. Ay, Di wala bumaba rin ka? sahod. Walang sahod ka. Ikaw pang naging masama. Tumutulong ka na nga sa kapwa, ikaw pa rin ang maging masama. Bumaba siya kung gusto niya. Wala Diba? namang pipigil sa kanya. O, teka muna, Maylin, gusto mo bang maging block leader? Hindi, kahit wag na. Ayaw naman din niya. Iba na lang, wag lang siya. Oh, pero wala nga Iba daw na may lang. gusto.
Wala ngang may gusto. Wala ngang may gusto. Eh di wag na tayong maglagay ng black leader para wala tayong maging problema. Eh di lalo kayo nagkagulo doon. Di ba? Tsaka wag mong isipin na hindi kita pinipili pag nagbibigay ako ng ayuda. Ang binababang ayuda, 50 lang. So, ilan tayo sa isang Kaya nga wag ka population? na maglilista kung ganyan lang. Kaya eh, pinipili kasi ko lang kung may sino mga yung nakakarinig at hindi pinakamaraming nakakakita anak, yun kasi. lang ang bibigyan. Iisa Na lang ang ganun anak ka. mo. Kaya Kahit na pinipili ko mag-iisa yung lang marami yung bigyan anak. mo pa rin. Ilan ba anak mo? 3? Ay, nako. Gusto mo 3 makatanggap Diyos sa anak ko, mo? hindi ko Marami ginagawa nagreklamo yan. sa'yo, Hindi ako wag kang swapang ano. kasi alam ko mas maraming Ay, si nangangailangan. ate pa yan, Hindi alam lang mo yan. ako. Hindi ako swapang na Ayun, tao. okay. So, Tinatago parang mo pa, narinig naman grabe natin ka. ngayon yung tungkol din sa ayuda. Narinig natin yung kanyang paliwanag tungkol sa pamimili naman ng pamimigay ng ayuda. Ayun. Ngayon, habang ako'y rumarampa ulit sa kagandahan, inhale, hinga, exhale. Ayan, kami po'y magbabalik dito pa rin sa Face to Face Harapan. Sino dito ang taas ang kamay yung mga may problema din ganito? Ayan, sino dito? Meron ba? nag-iigib. Parang bihira lang, ano? May nag-iigib ba? Bihira Meron? lang, ha? Okay, so ito, hindi rin daw siya makapag-igib dahil, ayan na naman, pinagdadamutan mo daw. Tawagin na natin si Mitch, humarap ka na! Ayan, upo tayo. Ayun. Okay. Diba? Lusog-lusog. Okay. Patay gutom sa ayuda. Okay, so, Mitch, ano ang problema mo? Ang problema ko sa kanya, ma'am, isa rin yun sa tubig po. Kasi kami sa harap kami, sila sa likod. Sila talaga nakaano sa hilira dun sa tubig. Malapit sila sa Oo, poso. mas malapit sila. Kami minsan lang kami mag-give. Alas 3 po. Kasi alas 3 akong nagigising. Maaga yung trabaho ko. Kaya kailangan ko makapagligo ng maaga. So wala na akong paghagihirapan doon kung saan ako manghiram ng tubo. Kasi lahat sila, tulog pa sila. Wala silang mga trabaho, nasa bahay lang sila eh. Okay. Isa rin yung marami rin akong reklamo sa kanya. Tungkol doon sa utang niya, kinalimutan na lang din niya. Magkano naman yung utang na yan? Sa grocery lang yun sa tindahan ko, ma'am. 1,000 lang, ma'am. 1,000? Kinalimutan pa niya eh. Nakainan niya, nakalimutan pa. Okay, ngayon, teka muna. So, yung ayuda, meron ka rin problema sa ayuda? Sa ayuda, ma'am, hindi ako nililista niyan. Lagi ako wala sa Bakit may listahan anak ka niya. rin ba? Ililista ko yung anak mo. Anong anak yun dyan sa tiyan mo na puro Gusto niya siya lang ang Gusto lang niya. So, wala kang Sila anak? lang anak. Kasi ang alam ko doon May anak ako, ma'am, pero wala doon sa amin. Nasa probinsya. Ililista ko, nasa probinsya. Hindi naman yun Paano doon papadala sa doon? purpose, ma'am eh. Para naman yun sa Para sa lahat. Para sa lahat. Hindi Hindi yun doon sa purpose. Mas unahin ko yung nandiyan. Pero kanina, pinaliwanag na ni Maymay na ang inuuna niya na kailangan nating beripikahin yan. Siguro sa harap na ng homeowner sa council, no? Inuuna niya yung maraming anak. Okay. So, yung ayuda, kailangan alam natin kung para saan lang mga anak na pwede, di ba? Kung sakop lang talaga nung block na yon. Hindi yung mga nasa probinsya. So, yan lahat, pwedeng pag-usapan siguro doon kasama nung inyong barangay captain tsaka yung homeowners. Right? Meron na kayong mga opinion? O, teka muna, Jess, ikaw muna, anong tingin mo? Sa tingin ko, Ate Kuring, meron silang sistema. Ang problema lang dito, hindi sila nagkakasundo sa kung ano yung dapat nilang gawin. Meron siyang ini-impose na sarili niyang patakaran tungkol sa paggamit ng poso, tungkol sa pagbibigay ng mga ayuda. Ang sa kanila naman, hindi sila sang-ayon doon. Ang gusto lang naman nila, madaling access sa tubig kapag kailangan nila. Kasi nga naman, sabi nga ng katabi ko kanina, di bali nang walang kuryente basta merong tubig. Ayun. Napaka-primary naman kasi talaga ng tubig. Alam mo, doon sa sinabi mong yan, meron kang patakaran na ikaw lang ang nakakaalam, maganda man ang motibo mo, tama man ang motibo mo, hindi nila alam kung ano ang nasa isip at puso mo, hindi nila alam. Yon. Yung kulang sa komunikasyon. Tsaka tandaan natin, tayo'y nasa isang demokrasya. Kung ikaw ang pinuno, ito kailangan mong pakinggan lahat yan. Hindi nauuna ang galit. Kayo rin naman, maghinahon kayo kasi ang dulas ng mura sa mga bibig nyo. Pag naunahan na ng mura, wala na kayong mahihita. Sa totoo lang.
Ayun, ikaw naman tingin mo dyan sa nangyayari. Para sa akin, Ate Corino, kailangan kasi sa isang lugar talaga na may leader. Oo, lalo sa ganyan, no? Ang problema lang is, kung siya, willing siyang tumulong sa mga tao, pero yung kung nasasakupan niya, walang pakialam, walang mangyayari. Kahit anong gawin mong rules and regulation dyan, kung hindi rin sila susunod, wala talagang mangyayari. Hindi magiging maganda ang samahan. Diba? Tapos siya, pinoprotektahan niya unang-una yung sa tubig. Kaya nga nilala, kasi nga nagpuputik na. So kasi nga, pag nagputik na yun at wala nang lumabas, lahat naman sila maapektuhan. Hindi lang naman siya. Lahat sila ang kumukuha. At ang gawin niya, siguro mas maganda, bawat pamilya may designated na, hindi yan habang buhay. Nauubos na tayo ng tubig. Bawat pamilya, tagli-5 timbalang muna. Ganun lang, para at least pantay-pantay lahat. O kaya, pag higit sa 5 katao sa isang bahay, yon, medyo mas marami. Mas marami ko. Yan, pag isa lang anak mo, ganito lang. Yan, pero nakalista lahat yan. Yes. At merong rule talaga. Correct. Kailangan talaga nag-iisip yung maggagawa ng plano para sa inyo. Mahirap kasi, ma'am, pag nasira na, wala ka nang hahanapin sino nasisira, nagtuturuan na. Never mind yung magturuan, you know why? Ang daming tao, mahirap nang manisi. Ang gawin nyo na lang pagka nasisira, pumunta kayo doon sa homeowner, sabi nila silang magpapagawa. Okay, so ang tanong, makakagamit pa kaya ng poso sina Maylene at Mitch? Yan ang malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangot? Harapin mo face to face. Alam nyo ba na ayon sa United Nations na ito, pinag-aralan nila ang Pilipinas? 53% ng lahat ng mga kabahayan sa Pilipinas ay walang access to water. Ayan, yung malinis at yung sapat na dami ng tubig. Biro mo, kalahati sa buong populasyon ng 100 million Pilipinos, hindi lang kayo nag-iisa sa problema ninyo. At ganun din, halos kalahati ng lahat ng mga eskwelahan sa Pilipinas. Ang mga bata, walang tubig sa eskwelahan. Pero ito naman, bilang leader, itong si Maymay, deserve. Yan ang sabi naman tungkol sa kanya. Tungkol sa pagdadamot ni Maymay daw, kina Maylene at Mitch. Ito na ang kakampi ni Maymay. Lucy, humarap ka na. Malamig na ulo nila. Ayan. Ayun, teka muna. Sandali lang. Lucy, bakit ka umiiyak? Ma'am, nahiyak po ako kasi masyado naman nilang inaano tong tao na inaayos lang naman din niya yung ano namin doon sa lugar namin. Masyado nilang ginihigipit. Okay. Maganda naman yung gawain ng tao para naman sa lahat yun. Kasi pag nawalan kami, ma'am, ng tubig, napakahirap po, ma'am. Kailangan talaga pag-aralan yung lumalabas sa tubig galing doon sa 2 poso. Ang limited kasi. Oo, kasi anli, ang ginagawa anli, may pipila doon, mag-aanli. Diba? Kanina pa ako nakakarinig ng mga umaagos na opinion dito po sa mga gutom na nating mga sausawero at sausawera. Ayan, huwag niyong kimkimin. Ano ang masasabi ninyo? Ayan, masasabi mo, kuya, ikaw. Doon sa ayuda, sa atin kasi Pilipino, normal lang yun na bilang leader siya. Siyempre, unahin niya yung kakilala niya, ka-close. Kaya hindi maiwasan yun. Para politika. Siyempre, alaman, bibigyan ka rin niya na about sa ayuda, magkaaway kayo. Siyempre, bibigyan niya yung Praktikal lang si tatay, praktikal. Honest lang siya. Mali yun, Hoy! Mali. Alam mo, hindi ka maboboto kahit anong klaseng gawin mo na pagkakandidato. Ligtas pa man din yung nakalagay sa t-shirt. Okay, ikaw naman, Nay. Okay, Nay. Ikaw, ano masasabi mo? Ganon din po sa ayuda. Ikaw, kuya, hindi tama yung sinasabi mo na kamag-anak lang niya ang unahin. Pero ang ano ko lang doon, si ate ang leader. Dapat, ang kasakupan niya na mahirap talaga, iyon ang unahin mo pagbigay sa ayuda. Yan po. Yun naman talaga. Oo. Kailangan talaga may sistema. Pero sistema na sinang-ayunan ng lahat. Oo, ayun. Pakita nga ng poso na yan. Ayan, Jess, yung picture ng poso. Parang aso, no? O parang... Ayan, 2 ganito. May mga kandado nga talaga.
Bawat block? Yung iba kasi nasira Bawat na. block isa lang. Opo, yung iba kasi Opo. nasira na, hindi na nila naano ng ibang block. Kaya sa amin sila pumupunta. Kasi sa amin, mini-maintenance. Ay, hindi pwede. O, kita mo. Hindi masira. May nangangapit bahay pang ibang Ayun. block. Totoo yung po, ma'am. Ayun, ganun. Talaga, ma'am, kabilang block, ma'am. Ayun, kaya nagkakaubusan. Ilan lang kasi doon, ma'am. Mayroon pang isang side, wala talaga silang puso. Kaya pupunta sila doon sa block namin. Ayun. Naku, Sa mukhang lugar na kailangan yun. nating tawagan ng mayor nyo. 3, 4 lang ang gumagana. Kailangan Yung pala. talaga bawat block may dalawa. Yes. Susubukan natin gawin Lalo yan. na nung- Okay, alamin na natin ang harapang tagapayo, Dr. Love. Sabi nila, love thy neighbor. Paano na ngayon kung ang kapitbahay mo at appointed barangay ay, ayun na, pinagdududahan? Alam mo, may nakikita ko ritong mas magandang solusyon. Kasi nag-aaway-aaway na tayo nalilimutan na natin yung konsepto mismo. Pero una, tingnan muna natin yung tubig. Ano ba yung tubig? In the Bible, it represents life. It represents blessings from God. Ang tubig hindi mauubos yan, no? Napakaraming tubig Ang problema natin dito, yung source ng tubig, binigyan tayo ng source ng tubig. Napakabait naman ng inyong alkalde at ipinagtayo kayo ng poso. Ang problema nyo, shallow well. Yung poso ninyo, ilang tubo lang yon. Hindi yun ang solution. Ang solution, kumilos ang mayor ninyo na maglagay ng deep well. Alam nyo, ang konsepto ng deep well, yung poso. Kung isa lang ang gagamit ng poso, matutuyo ang tubig. Lumiliit ang reservoir. May reservoir yan sa ilalim, sa dulo ng tubo. Mas maraming gumagamit ng poso, mas lumalaki ang reservoir, dumadami ang supply ng tubig. Kita niyo yung pag-ibig ng Diyos, kailangan lahat tayo nakikinabang. So, anong problema? Shallow well. Mababaw. Mababaw. Kaya putik na. Limited ang tubig na lumalabas. Mag-aaway kayo na mag-aaway dyan. Ang solusyon, deep well. Yay! I love it! Uy, may natutunan ako ngayon, Dr. Love, yung deep well tsaka shallow well, Ate ko rin kailangan at kayang i-provide ng gobyerno yan. Deep well ang Oo. kailangan sa dami ng gumagamit. Ayun. O, Doktora Camille, mga kapitbahay na hindi nagkakasundo-sundo, ano ang stress na nagagawa sa katawan yan? Unang-una, pag nagkaroon kayo ng stress, hindi lang physical ang manifestation ng yung mga simptomas dito, yung sakit ng ulo, kumisan yung bang feeling nyo na talagang para kayong naaapi. Kahit na hindi. Dahil kasi pare-parehas kayo nakakaranas na, syempre, paghirap ang tubig, na ang hirap na umaabot sa punto na yung paano na yan, wala kaming panghugas ng bigas kasi marumi yung tubig. Tapos sabihin niyo, naku, ang hirap, hindi na kami makakakain. Naku, wala kaming malinis na damit kasi wala kaming panlaba. Alam niyo, dito pagdating sa ganitong pagkakataon, siguro bilang isang block leader, gumawa ka ng paraan para matulungan din sila doon sa mga different tips. Ano yun? Kung paano nare-recycle ang tubig. Una, sa nakaraang bagyo, ang daming tubig yan, ulan yan So, pwede yung panghugas. Pangalawa, kung sakasakali, pwede rin yung pambuhos sa mga CR nyo. Pangatlo, may mga pagkakataon na kahit na nandyan yung tubig na ganyan, hindi, yung pinaghugasan ng mga gulay, pwede yan pandilig na mga halaman. So, ang daming paraan paano makakasave ng tubig. Yun lang. Ayun. So, Attorney Karen, paano ngayon ito? Isn't there like a requirement of government na dapat silang managot dyan? Opo, magandang point po yan, Ate Corinne. Kasi nga nagulat din ako na kailangan pa nilang mag-igib para lang magkatubig. Di ba, essential services yan na yung dapat, yung gobyerno, malagyan kayo ng water or yung tubig na connection. Especially relocation ito, Relocation site ito. Exactly. Oo. Hindi kayo informal settlers, di ba? So, dapat, actually, kung kakausapin nyo na rin yung local government ninyo, ang hingiin nyo ay permanent na connection ng tubig. Kasi, sa totoo lang, dapat meron kayong water provider dyan. Kasi meron din tayong mga environmental regulations na hindi na pinapayagan ng deep well. Kasi nakakasira talaga yan dun sa mga water reservoir. So, talagang di rin pwede na basta-basta maglagay ng deep well dyan. Pero marami rin tayong batas
na may mga requirements na maglagay ng water catchment areas at water collection systems. Ang problema lang naman sa Pilipinas talaga yung tinatawag nating enforcement kasi hindi ginagawa. So katulad na nabanggit ni Dr. Camille, sobra-sobra ang tubig tuwing umuulan at bumabaha pa sa mga areas. Kaya meron tayo dapat talagang batas na existing na, meron na talaga dyan na dapat yung local government ilalagyan ng water catchment at rainwater collection system sa kada bahay. Thank you, Attorney Karen. Ma'am. Kasi nga, katulad ko, ma'am, single ma'am, wala na akong asawa, patay na. Akin lahat, ma'am, yung trabaho, pag-iigib ng tubig, napakahirap bitbitin yung mananakit ang likod ko, ma'am. Pero parang mas okay sa'yo na magbayad ka ng konti para meron na lang lumalabas sa gripo mo. Tama po yun, ma'am. Mas makokontrol nila yun. Konsumo nila yun eh. Konsumo kasi nila yun. Hindi na sila naghaharap-harap sa poso. O yun. Kaya dapat siya humika ng sweldo. Di ba pwedeng swelduhan ng black leader? Hindi ba? Ewan ko lang, ha? So, matitigil na kaya ang pag-agos ng alitan at bangayan dito sa bahaging ito ng Montalban, Rizal? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Sino sisilangon? Face to face. Sino harapin mo? Face to face. Etong nalaman po pala natin habang nag-break kami, sila po pala'y taga Quezon City. So ang pangako ng tubig at kuryente na pinirmahan nilang lahat is with the Quezon City government. Siyempre, bago sila i-relocate, papangakuan ng langit at lupa, pagdating nila doon, wala silang tubig na sapat. Yun. So ang ngayon kailangan nating malaman kung sino ang mananagot sa Quezon City government kasi wala, iba na yung mayor. Pero there is a living contract. O, ngayon may pinapapirma na daw sa kanilang bago na wala nang kasamang tubig at kuryente. Para kang niloloko ng gobyerno na ganyan pala. Yun ang ibig ko sabihin. So, gagawa tayo ng paraan para yung mga utang-utang na yan na kung ano man yan ay babayaran. Meron kaming budget, maliit. Kaya namin yun. Kung ano man yung utang sa'yo, yun. Babayaran na natin yan para magkasundo-sundo na. Pagkatapos, kami ay mamamagitan sa inyo at sa homeowners at sa LGU. Parehong Rizal at Quezon City ang kakausapin natin para madagdagan ng tubig doon sa lugar ninyo. Meantime, kailangan yung panuntunan ayusin natin para malinaw sa inyo kung sino lang ang may ayuda, kung kailan lang ang tubig, ilang balde, at anong oras pwede mag-igib. Okay ba yon? Ang dami kong gagawin, ha? Nakakapagod. Kinikwento ko pa lang, parang gusto ko nang matulog at magpahinga. Oo, totoo yun. Ngayon, yung problema mo sa love life mo, problema mo na yon. Ikaw talaga. Lahat na ng problema niya, dinudulog sa akin. Okay. So, okay na ba tayo? Huwag na tayo mag-upakan. Ha? Na kahit na nakalugay ang buhok niya, wag naman yun ang... yung taong yan, ma'am, talagang talakira yan, ma'am. Aga-aga pero yan. Pero eto, kasi... magmumura, ma'am. Oo, ganito, Lucy. Nagkakasundo na tayo dito, ikaw pang bitsa ng galit ulit. Umuwi ka muna. Talaga. Huwag ka na magalit. Kasi eto na, magkakasundo-sundo na tayo. Alam nyo, pag pinangunahan nyo ng galit, walang mahihita. Kita mo, nung nanahimik kayo, nagkaroon tayo ng kasunduan, nalaman natin ang problema, may solusyon tayong nakita. Tama ba? Oo. Diba? O, ayun. So, okay na ba tayo? O kailangan magkamayan kayo? Mapatunayan nyo sa akin na kailangan ko kayong tulungan. Sige na, tumayo na tayo. O, ang buhok ha, ang buhok. Huwag pag-initan ng buhok. Okay, Mitch? Wala nang murahan, ha? Wala nang murahan. Ngayon lang ako nakarinig ng ganong klaseng mga mura. Sa totoo lang, ninervyos ako ng konti. Okay, thank you very much. Thank you very much. Ayan, ako, alam naman nating lahat, water is life. Pero ang pagkakasundo-sundo is lifer. Yes. Diba? Pero paano kung itong tubig na dapat nagbibigay buhay ay mitya ng digmaan? Sa problema po nitong mga nirelocate na galing pala ng Quezon City na ngayon nasa Montalban, kasalanan po ito ng gobyerno.
Yun po ang totoo dyan, ha? Yung LGU na naglipat sa kanila, nangako ng tubig at kuryente pero hindi pala sapat ang ibibigay. Ano ba yan? Ang kakulangan ng panuntunan ang siya ngayong aayusin muna natin habang pinapagalitan natin ang LGU. Dahil sa regulasyon na pinagkasunduan lang nakasalalay ang kapayapaan dito. Tama? So matutunan po sana natin ito ng mga nasa ganito ring sitwasyon. Ano po? Magkasundo lahat dapat sa panuntunan na malinaw. At kung ano ang ipinangako ng mga politiko, naku po, malapit ang eleksyon, singilin ninyo. Ayan, tama? Lahat yan, kailangan maalala ninyo, ha? Singilin ang mga kumakandidato. Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Coring, nagsasabing may kang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Ayun! Sa kanya ng itim. Pagkalipas ng 3 araw, napansin ko yung singsing ng itim. Sabi niya, peke. Paano magiging peke? Winter sky, di ba? Tunay? Diba? Ano naman yung sinasabi ni Aling Shirley na nagbebenta ka ng sarili mong katawan? Bakit? Kung nagbebenta ko ng katawan? Oo. Kahit sa matanda, makita ka tayo.